Oh, maiba tayo ng kwento mga kababayan. May mga sundalo pala ng Amerika ang sabi nagsipagdatingan ngayon. Bagitan niya Mr. Maravillas, magkakagira na ba? Naganda tayo sa mga eventualities. Kasi po, sa Middle East po mga kababayan, lumalawak yung conflict doon kasi bumanat na naman po. Nagpaulan ng mga rockets yung Iran. At kinatatakutan nila yung tinatawag na regional war. Pero sa Israel po, sa kanila regional war na po yung kanilang laban. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ngayon, but anyway, mamaya ibigay ko sa inyo kung paano nagsasagawa ng mga attacks yung Iran mga kababayan sa mga territories ng Israel. Balik muna tayo dito sa ating lugar mga kababayan kasi dumating yung mga Amerikanong sundalo. So tama man na to mga kababayan kasi baka magsamantala sa atin ang China lalo't papalapit yung eleksyon. Baka mali nga tayo mga kababayan. Busy tayo sa mga political campaigns. Pag hindi tayo handa, baka masingitan tayo po. Lalo't marami sila ng mga spies all throughout the world yung China at kasama yung Pilipinas sa kanilang matagal nang tinitiktikan. At yung latest po na pinangalanan na isang Chinese spy, naging mayor pa ng Pilipinas, si Alice Goo. Imagine that mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. So balikan natin mga kababayan yung ating kwento. So ito yung balita mga kababayan ngayon galing sa Manila Bulletin. A new set of US troops ang dumating daw dito sa ating bansa to train with their Filipino counterpart as Washington continues to bolster its cooperative relations with important allies and partners in the region. Sabi po ng announcement ng US military. So sabi rito, ang mga dumating mga kababayan ay mga US Marines and sailors. At parte ito ng 3rd Annual Rotational Deployment ng Marine Rotational Force, Southeast Asia po. Ang mga sundalong ito mga kababayan ay magsisimula ng kanilang 6-month stint in the region by training alongside the Philippine troops para sa tinawag na sama-sama at Kamandag 8 exercises simula mga kababayan October 7 to 24. So salamat naman kasi tuloy-tuloy ang presence ng American forces dito po sa atin para yung mga ginagawang activities po ng China dito sa West Philippine Sea makapag-isip-isip sila. Di ba? So ang presence po ng ating mga American forces will become a deterrence lalo't may mid-range missiles na po tayo rito na nakadeploy. At sabi nga po ni General Browner, ni-request nila na gawin ng permanente. Sabi ko nga, ang dami man lang na mga nuclear warheads, more than 5,000 yung nuclear warheads ng Amerika. Tapatan natin yung nuclear warheads ng China. Yung China, mga 500 pa man lang yung nuclear warheads. Adi gawin nating 1,000 kasi malaki naman yung China. Tayo maliit. So dublihin natin. Importante po yung nuclear deterrence. Kasi ugali ng mga bansa, pag mahina ka, talagang they will take advantage. Yan ang natura ng tao po. The nature of man. Pero pag nakita kang may labanan niya ito, lalo't may kaalyadoan niyang superpower, magdadalawang isip. Kaya yung mga threats ng China po na nag-flex sila ng military muscle po, hindi man yan po susugod. Kaya nga sige silbato, sige ang warning. Pag ang tao po sige lang ang warning, sige ang silbato ng sasakyan, ang sabi ng mga matatanda, hindi niya yan babangga, sumisilbato eh.
Tama? Kaya huwag kayong maniniwala po sa mga tawag dito sa amin, ablada, mga pinagdadaldal po ng ambassador ng spokesman in ambassador ng China. Sige panakot. Sige lang ang panakot nila. Yun ang strategy nila mga kababayan, manakot. Pero ang totoo niya, ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Takot man pong sumugod. Hindi man sila trained sa labanan. Mas may experience po in warfare, in actual shooting war, ang Amerika. Ang Amerika, pag sinugod ka, talagang susugurin ka niyan. Ganon ang mga Amerikano. And it's nice na long-time treaty partner natin, ang Amerika. Ito na nga po, nagpadalang muli sila ng mga forces dito para sa sama-sama at Kamandag 8 military exercises. So sabi po ng US military na yung deployment nila ng bagong set of troops is aimed at increasing effective interoperability between US at saka Philippine forces. It is also aimed at maintaining the US Marine Corps forces dito sa ating region. As previously posted, Marine Rotational Force Darwin returns to the United States from Australia, as well as at the contributing to freedom within the Indo-Pacific. So, according to the US military, ito pong MRF-C is a flexible task force that varies in size, capability, and composition to accomplish different types of mission. It is uniquely organized to support security cooperation and advance mutual security objectives shared with Southeast Asian allies and partners, sabi po ng US military. Alam na natin yung objective po is-secure itong lugar na to dito sa West Philippine Sea, na dapat po hindi makapamihasa yung mga ginagawa po ng China na gusto nilang kontrolin yung whole South China Sea. Dapat yung freedom of navigation po masiguro, mga kababayan. Pag hindi po,
Kukumkubin siya ng China. Apektado po ang negosyo kasi yung mga kalakal mga kababayan diyan po dumaraan. So sabi dito, the planned exercises during the deployment will provide opportunities to enhance partnered interoperability. It is done through expert-led training exchanges. Kasama dito yung ground and aircraft fires integration, combat medical care, chemical, biological, radiological, neurological response, logistic support in contested environments. Contested environments, ito pong West Philippine Sea. Yun ang minimin dito. Small boat operations, amphibious operations, planning, unmanned aerial surveillance, employment, and other topics. Additionally, MRFC will conduct realistic training events to include live fire events. Live firing po, papraktisin na po kung halimbawa sumugod yung China, sasalubungin sila ng live fire. Di ba? Yan mga pambubumba nila mga kababayan ng water cannon. Huwag nilang subukan na magpaputok ng baril kasi ready na tayo po. May proper training tayo, exercise, and we have our partner countries na sasaklulo mga kababayan sa atin. So it will be China against the world. Kaya huwag tayong magpapasindak po. Huwag tayong mag-alala. Parte ito sa mga usapan ng ating Pangulong Bongbong and the leadership sa Amerika. So, live fire events, military operations in urban terrain, amphibious operations, hand-to-hand combat, and numerous others alongside allied and partner forces. So, huwag kayong magtaka. Kaya binabalita ko po ito, mga kababayan ngayon, kahit ang mainit na mga kwento tungkol sa politika, pag-file ng mga certificate of candidacy, ibinigay ko po kasi baka maging party pa ito ng mga black propaganda ng mga pro-China vloggers. Sabihin, kinakalagad na naman ng ating Pangulo ang ating bansa sa gira. Isusubuan niya sa gira. O tingnan mo niya, nandito na naman yung mga Amerikano. Ayun, mga kababayan, ang lagi nilang linya ng propaganda. O, ito po yung sinasabi ko, mga kababayan, na nagpapaulan yung Iran ng mga rockets, mga missiles, mga kababayan. So parang mga fireworks siya, makikita sa gabi. Ipakita ko po sa inyo from Manila. So before pang bumagsak yung missiles, pinapasabog na po nila sa mid-air. Yan o. Ganon yung technology nila. Napaka-advance yung weapons technology nila, mga kababayan. Yan o. Sinasalubong siya ng Iron Dome system. Ipakita ko sa inyo kung paano ang sistemang ito ng Iron Dome. Tingnan ninyo. Ito yung Iron Dome system. Na pag halimbawa ito yung enemy rockets fired. Pag finar siya, automatic siya madidetect ng Israel, ng Iron Dome system nila. So automatic siya magpa-fire din. Sinasalubong mid-air siya. Pinapasabog niya mid-air yung mga rockets or missiles ng enemy. So yan ang makikita po natin, mga kababayan. Sinasalubong ang mga missiles ng kalaban. In this case, yung Iran. Yan po. What is Israel's Iron Dome system? Dapat mayroon tayo nito. The Iron Dome is an Israeli defense system that detects an incoming rocket, determines its path, and intercepts it. Sinasalubong niya po. How does it work? The system is equipped with a radar that detects an incoming projectile, its speed, and its direction. The control center then calculates whether the projectile poses a threat to Israeli towns. The projectiles that do not pose a threat are allowed to land in empty fields. If they pose a threat, the missile firing unit launches missiles to shoot them down. The launcher contains 20 interceptor missiles. Yan po ang nakikita natin. Nakikita ninyo yan. Sinasalubong siya. Yan.
Sinasalubong siya mga kababayan. So kailangan siguro ito yung itong uri ng defense system po, dapat mayroon din po tayo. Pwede tayong bumili niyan siguro kung pagbibilan tayo. Napakamahal niyan siguro mga kababayan kung pagbibilan tayo ng Israel. Anyway, kaibigan naman natin, maganda yung relasyon natin sa Israel.